For this video is mag-i-install tayo ng Windows 10 Go Spectre para sa ating video tutorial. At kung sakali naka-encounter ka ng ganitong problem na hindi nakikita yung drive, ganito yung isa sa pwede natin gawin. Yo, what's up mga boss? Siyempre, RB Hilary po. Simulan natin sa paggawa ng bootable device. Dito gagamit tayo ng Rufus para makagawa tayo ng bootable na Windows 10. Plug-in na natin itong ating USB flash drive. Then dito, detected na yung ating USB flash drive. Under ng boot selection, choose nyo lang yung disk or ISO image dahil naka-ISO file yung operating system na gagamitin natin. Then, sa may right side, click select. Then, browse nyo lang kung saan nakasave yung ISO file na gagamitin nyo. Wait nyo lang hanggang sa matapos yung scanning ng image. Estimated time, 20 seconds. So, wait na lang natin. Okay, sa mga merong gusto ng file na to, ilalagay ko na sa comment section ng aking Facebook page yung link. At para naman sa password, nakashow lang yan dito sa may screen. After ng scanning, sa partition scheme, choose nyo lang yung GPT. Then dito sa may target system, wala na tayong babaguhin dito kasi wala naman din pagpipilian. Okay, under ng format option, dito sa may file system, from FAT32 gawin natin NTFS, then press start. Kung sakaling lumabas to, check nyo lang to disable data collection. Check nyo lang din tong BitLocker automatic device encryption. Dito sa dalawa, wala na tayong babaguhin dito. Then press OK. At OK ulit. Estimated time 21 minutes. So fast forward na tayo. After nyan, press close. At ngayon, meron na tayong USB flash drive na magagamit nating pang format. Okay, press F2 para sa BIOS setup. Dito, nagpa-upgrade na storage device si client. From 120GB to 512GB na M.2 series na solid state device. Dito naman mag-i-install tayo ng Windows 10 Go Spectre. At dito natin susubukan itong bootable flash drive na ginawa natin kanina. Then, plug in na natin itong ating USB flash drive. First boot nyo lang yung ginawa nating bootable device. Okay, para sa ating video tutorial, gumamit ako dito ng Lenovo na laptop. At ang model nito ay IdeaPad 3 na i3 11th gen na naka 8GB na RAM. From 120GB, in-upgrade ko ng 500GB na M.2. On the screen, click nyo lang yung Windows logo. At dito, wala na tayong babaguhin language dito. Hit nyo na lang yung next. Then, I don't have a product key. Click next. At this part, meron tayong 6 choices ng Windows 10 na gusto mong ma-install. Meron itong Windows 10 Pro Compact, Windows 10 Compact Plus Defender, Super Light Plus Defender, Super Light SE, Super Light SE Plus Defender. Karaniwan recommended ko dito itong Super Light Edition for advanced user. Dahil gusto rin ni client ma-secure yung files niya from viruses, pipiliin natin itong Windows 10 Super Light Plus Defender. I accept the license term, then click next. Okay, dito sa custom install, dito kung naka-encounter kayo ng ganitong problem na hindi nakikita yung drive, ganito yung isa sa pwede natin gawin. Dito sa ginawa natin USB bootable flash drive, i-copy nyo lang yung file na gagamitin natin. Sa mga gusto ng file na to, ilalagay ko na sa comment section ng aking Facebook page. Once you're done, click load driver. Then browse nyo lang yung ating USB flash drive. Then choose natin itong file na kinopy natin. And press OK. If selected na yung Intel RST VMD controller, ito naman libit na natin naka-check itong hide drivers. Then click next. Wait for a few seconds hanggang sa lumabas yung mga drives. Then dito nga nakita na natin yung ating 512GB na storage device. Ito yung capacity ng ating storage device. Dito gagawin natin 400GB para sa magiging operating system natin. Yung 4, papalitan lang natin ng 3. Consider na natin yan as 400GB. Then press apply and select OK. On the screen, nagkaroon ng partition yung ating storage device. At dito naman sa unallocated space, select nyo lang, then click New,
at press apply. Sa partition 3, ito yung 400GB. Dito ako mag-i-install ng Windows 10. Format na natin to, then proceed na tayo sa Windows 10 installation. Fast forward tayo. After mag-restart ng PC, remove na natin yung USB bootable flash drive. Much better din kung disconnected din yung ating internet connection habang hindi pa tapos yung ating installation. Pagdating naman dito sa customize settings sa may password, skip lang natin to, then select na natin yung finish. Then wait natin hanggang sa mag-prompt na yung desktop. Fast forward tayo uli. At dito choose natin yung number 1 para sa Windows version 22 H2. Then automatic magre-restart na yung ating PC. Dito ko na tatapusin itong video na to. At para sa ibang karagdagan pa ng Windows 10 installation, ilakard ko na dito sa banda rito sa may itaas. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, ay mag-subscribe na kayo at paki-hit na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time na may bago ang video na ilalabas. So hanggang dito na lang mga boss. Peace out.